Umalis si Lance sa lungsod ng London matapos harapin ang resulta ng mga magulang ni Bella. Sarah, nakahanap ka na ba ng ibang anak ng pamilyang Harrison? Brother Lance, nakahanap na kami ng 10 anak ng pamilyang Harrison. Ang pinakamalapit sa iyo ngayon, sa Riverside House, ay tinatawag na Harrison si Yuan, ngunit hindi siya tunay na anak ng pamilyang Harrison. Hindi mahalaga, ngunit kahit sinong Harrison family scion ay ayos lang, kaya patayin ang mga Harrison family scion, simula sa Harrison si Yuan na ito. Pupunta ako ngayon sa Riverside House. Kuya Lance, mag-ingat ka, makipag-ugnayan ka sa akin pagdating mo doon, ikukulong ko siya para sa iyo anumang oras ngayon. Mabuti. Opisyal na nagsimula ang plano ni Lance na patayin ang mga anak ng pamilyang Harrison. Pagsisisihan ni Lance ang pamilyang Harrison, at bagamat mas mahina na si Lance ngayon, naniniwala si Lance na kaya pa rin niyang mawala ng malaking pera ang pamilyang Harrison. Si Lance ay hindi natatakot na magsuot ng sapatos sa kanyang hubad na paa, napakaraming anak ng pamilyang Harrison, ngunit si Lance ay nag-iisa. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa River House, at sa tulong ni Sarah, agad niyang natagpuan ang isang Harrison family scion, si Harrison si Yuan. Path. Pinatay ni Lance ang anak na ito ng pamilyang Harrison at pagkatapos ay ipinadala ang larawan sa pamilyang Harrison. Katulad nito, lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata. Magulat sa Grand Patriarch, isa pang miyembro ng pamilyang Harrison ang namatay. Sa pangunahing bulwagan ng pamilyang Harrison, isang katulong ang tumakbo sa takot upang magulat. Bang! Galit na binasag ng isang likas na eksperto ang isang mesa. Lance! Ang galit, nanginginig na likas na ekspertong ito ay kumagat ng kanyang mga ngipin. Siya ang Grand Patriarch ng pamilyang Harrison, na responsable sa pamamahala sa pang-araw-araw na gawain ng pamilyang Harrison, at dahil pinatay ang pangalawang panganay na anak ng Harrison family noong 1 buwan, lumabas siya para personal na hawakan ang bagay na ito. 1 buwan na ang nakalipas, nag-utos siya upang manghuli at patayin si Lance at nagpadala ng 10 likas na eksperto upang patayin si Lance. Gayunpaman, ang mga hacker sa paligid ng Lance ay napakalakas kaya hindi nila mahanap ang hideout ni Lance, at hindi nila matrace ang kinaroroonan ni Lance, kahit na ang pamilyang Harrison ay kumuha ng 20 nangungunang hacker upang tulungan sila, hindi pa rin nila magawa. Hanapin ang anumang bakas ng Lance. Ayos lang iyon, mula noong 1 buwan na ang nakalipas, nabaliw si Lance at sinimulang patayin ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang pamilyang Harrison kahit saan. Sa ngayon, pinatay ni Lance ang halos 13 sa mga anak ng kanilang pamilyang Harrison sa buwang ito, hindi, 14, at nag-ulat ng isa pa. Ang aking banal na pangkalahatang pamilya ay pumatay ng 14 na anak na lalaki ng pamilyang Harrison, bakit hindi pa siya nahuli? Galit na sigaw ng dakilang patriarch ng pamilyang Harrison, at ang iba pang likas na eksperto at matatanda at kung ano pa man sa palasyo ay yumuko ng kanilang mga ulo. Maya-maya, may dumating na namang report. Iulat, kaka-rating lang ng balita na pinatay ni Lance ang isa pang anak ng ating Harrison family sa parehong lugar. Boom! Ang dakilang patriarch ng pamilyang Harrison ay nakaupo sa kanyang puwitan, 15 na ngayon, oh my God, ang pamilyang Harrison ay pinatay ng 15 nasasakupan nila. Kung wala siyang sariling mga mata, mahirap para sa kanya na paniwalaan na ginawa ito sa pamilyang Harrison ng isang maliit na taong antas ng Hautian. Hahaha, ang aking banal na pamilyang Harrison ay talagang pinatay ng isang Hautian level na maliit na tao, 15 sa kanilang mga anak na lalaki, at 4 sa kanila ay mga panganay na anak pa rin. Tumawa ang dakilang clan elder ng Harrison clan, ang kanyang boses ay nagpapakita ng walang hangganang galit. Isang matanda sa ilalim ng bulwagan ang nagpaalala, Grand Clan Leader, hindi 4, kundi 5 sa kanila ang mga panganay na lalaki. Dumudugo ang puso ng Grand Clan Leader, at umungal siya, lumabas ka. Natahimik ang palasyo. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isa pang lalaki, hawak ang isang cellphone sa kanyang kamay, at sinabing, Grand Chief, may mensahe mula sa grupo ng hacker, gusto kang makausap ni Lance. Dalhin mo. Oo. Agad na ibinigay ng taong iyon ang telepono sa Harrison Family Grand Clan Leader. Lance.
Ang Grand Patriarch ng pamilyang Harrison ay nagngangalit na mga ngipin. Ang boses ni Lance ay nanggaling sa telepono, at si Lance ay tumawa. Sigurado akong isa ka sa mga bigwig ng pamilyang Harrison. Ang pamilyang Harrison ay nawala ng 15 anak, pag-usapan kung ano ang pakiramdam. Lance, ang pamilyang Harrison at hindi kayo pareho ng kapalaran. Hindi, ako rin. Ako, si Lance, ay patuloy na papatayin ang mga anak ng iyong pamilyang Harrison hanggang sa mapagod akong makipaglaro sa kanila. Siyempre, maaari mo ring itago ang lahat ng mga anak ng pamilyang Harrison sa labas sa iyong pamilya, hahaha. Pamilyang Harrison, ako, si Lance, ay maglalaro sa inyo hanggang sa dulo. Mabangis na sabi ni Lance. Lance, ikaw ay isang maliit na tao, gaano ka man kalat, sa palagay mo ba ay malaki ang nawala sa aking pamilyang Harrison pagkatapos mong patayin ang 15 mga anak ko? Mga anak na lalaki at babae ng pamilya, at wala itong epekto sa kabuoang kapangyarihan ng aking pamilyang Harrison. At ikaw, kahit gaano ka pa pumatay, makakapatay ka lang ng ilan sa libu-libong walang kwentang anak ng aking Harrison family. At ikaw mas mabuting ipagdasal na huwag kang mahuli ng aking pamilyang Harrison, kung hindi, ma-flay ka. Direktang ibinaba ng Harrison Clan's Grand Clan Leader ang telepono. Tama ang Grand Patriarch ng pamilyang Harrison, bagamat si Lance ay pumatay ng 15 anak ng pamilyang Harrison, lahat sila ay napakababang mga bata, at hindi ito malaking kawalan sa pamilyang Harrison, isang masamang pagkawala ng mukha. Sa sandaling ito, sa isang malayong lungsod, nakaupo sina Lance at Bella sa isang tea house. Ngayong buwan, si Lance ay tumatakbo sa paligid, at sa sandaling malaman ni Sarah kung aling lungsod ang may miyembro ng pamilyang Harrison, agad siyang pupunta doon. Sinundan din ni Bella si Lance sa lahat ng oras. Pagkaraan lang ng isang buwan, talagang pagod si Lance, at bagaman hindi ito sinabi ni Bella, pagod din siya sa pisikal at mental. Bumantong hininga si Lance, tama ang Harrison family Grand Patriarch. Sa aking kasalukuyang lakas, ang mga batang napatay ko ay ilan lamang sa libu-libong mga anak ng Harrison family, ang mga tunay na henyong anak ng Harrison family, ang mga bata na tunay na gumagawa ng pakiramdam ng Harrison family ay isang kawalan, hindi ko sila mapatay, at hindi ko man lang sila mahawakan. Ang mga tunay na mahuhusay na anak ng pamilyang Harrison ay ang mga may titulong Imperial Talents. Gayunpaman, ang mga talento ng Imperial ay hindi maaaring patayin, at kapag sila ay hahabulin ng Yanhuang Empire. Sa makatuwid, kahit gaano ko sila patayin, hindi ko mahawakan ang pundasyon ng Harrison family, iilan lang ang mga anak na lalaki at babae na hindi nasasaktan. Tanong ni Bella, may plano ka ba, sasamahan kita kahit anong gawin mo? Sinabi ni Lance, Bella, sa halip na mag-aksaya ng oras na patayin ang mga anak ng pamilyang Harrison na walang gaanong kahulugan, mas gugustuhin kong gugulin ang aking oras sa sarili kong makabuluhang mga bagay, tulad ng pagsasanay, o pagsasaliksik sa aking mga kasanayang medikal, o paglinang sa iyo. Ang lahat ng ito ay mas makabuluhan kaysa sa pagpatay sa ilan sa mga pinakamababang anak ng pamilyang Harrison. Kapag malakas na ako sa hinaharap at nakatuntong na ako sa katutubo, babalik ako para linisin ang pamilyang Harrison, sa oras na iyon, marahil. Mas magagawa kong ipadama sa pamilyang Harrison ang pagkawala. Tumango si Bella, mabuti, hindi mo kayang pumatay ng 1,000 anak na lalaki at babae ng pamilyang Harrison ngayon, ngunit hindi ito sapat laban sa isang likas na eksperto sa antas. Good. Then I've decided. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras na patayin ang mga anak ng pamilyang Harrison. Simula bukas, pupunta ako sa ibang bansa at babalik sa tuwing tumuntong ako sa innate. Manam. Agad na nagpasya si Lance at tumawag kay Sarah sa telepono, pinasalamatan siya sa tulong nito sa mga araw na ito. Kung walang Sarah, kung gayon si Lance ay natunton na sana ng 12-dosenang mga hacker na inupahan ng pamilyang Harrison, kaya hindi alam ni Lance kung ilang buhay ang utang niya kay Sarah. 602. Kinabukasan, tumawag si Lance kay Elsa bago sumakay ng eroplano patungo sa Glazed Kingdom. Ang Yanhuang Empire ay hindi maaaring manatili ng ilang sandali, si Lance ay kailangang maghintay hanggang siya ay tumuntong sa innate realm bago bumalik.
Nakaupo sa eroplano, sinabi ni Bella, "Mahal, nabalitaan ko na 4 o 5 araw na flight papuntang Lucid Kingdom." Well, ang Earth ay masyadong malaki. Kapag bumalik pagkatapos tumuntong sa innate realm, ang pamilyang Harrison ay hindi maglalakas loob na patayin ka. Kung gusto ka pa ring patayin ng pamilyang Harrison, hindi mo pa rin sila magagawang labanan, dahil ang pamilyang Harrison ay isang pangkalahatang antas ng pamilya na may mga eksperto na umiral ng higit pa sa likas, at kung tumungo ka sa likas at babalik, hindi mo pa rin magagawang labanan ang pamilyang Harrison. Sabi ni Bella. Hindi alintana kung lumaban o hindi, at hindi alintana kung makakapasok ako sa innate o hindi, babalik ako sa loob ng 5 buwan. Ang euthanasia na inaplayan ni Sarah ay na-injected pagkatapos ng kalahating taon, at ngayon ay buwan, kaya kailangan kong bumalik sa loob ng 5 buwan. Sabi ni Lance, ang tinatawag na stepping into innate para bumalik, ito lang ang goal ni Lance, sana sa 5 buwan, si Lance ay pumasok sa innate. Mahal, ang aplikasyon ni Sarah para sa euthanasia injection ay dapat na pinag-isipan niyang mabuti, siya ngayon ay lubhang baldado at pagod na mabuhay araw-araw sa kama, tatanggapin ng kanyang pamilya ang kanyang aplikasyon, nagpapakita rin na tama, marahil ang kamatayan ay ang pinakamahusay na lunas. Umiling si Lance, hindi, napakabata pa niya, 17 pa lang siya ngayon, saan niya naiintindihan ang kahalagahan ng buhay, ang mabuting kamatayan ay mas mabuti kaysa sa samang buhay. Bilang isang taong muling isinilang, mayroon akong mas malalim na pananaw sa buhay kaysa sa iba, kaya si Sarah ay hindi siya nag-iisip, ginagarantiya ko na pagsisisihan niya lang ito kapag siya ay namatay, ang pamumuhay ay hindi nangangahulugang pagdurusa, ngunit pag-asa. Kaya, babalik ako sa loob ng 5 buwan at ako pipigilan siya sa pag-inject ng euthanasia. Tumango si Bella. Pagkatapos ng 5 araw na paglalakbay, sa wakas ay dumating sina Lance at Bella sa Lucid Kingdom. Ang mga kaugalian ng Lucid Kingdom ay muling ganap na naiiba sa Yanhuang Empire. Pagkatapos umalis sa paliparan sa may kintab na bansa, si Lance at Bella ay parehong medyo nalilito. "Honey, saan tayo pupunta ngayon? Wala tayong tulong ni Sarah dito, para tayong mga langaw na walang ulo." Sinabi ni Lance, "Nagpunta kami sa ibang bansa, ang isa ay para pansamantalang makatakas sa hunting front ng pamilyang Harrison, ang isa naman ay lumabas para palawakin ang aming mga abot tanaw at magpahinga, para mas mabilis din naming maunawaan ang martial arts. Hindi ba't sinabi mo na pumunta tayo para magsanay sa ibang bansa?" Tanong ni Bella. "Oo, kami ay lumalabas upang palawakin ang aming mga abot tanaw at magpahinga, iyon ay kung ano ang isang pakikipagsapalaran, at ang isang pakikipagsapalaran ay hindi lalaban sa sinuman, ito ay pupunta sa isang mapanganib na lugar na tinatawag na isang pakikipagsapalaran. Sa madaling salita, ang paglalakbay ay matatawag ding pakikipagsapalaran. Oh, maghanap muna tayo ng hotel for a night." Natagpuan ni Lance ang isang hotel, ang Glazed Kingdom at ang Yanhuang Empire ay mga kalapit na imperyo, kaya mayroong currency sa sirkulasyon, maaaring ipagpalit ni Lance ang Yanhuang coin para sa glazed coins. Kakabook lang ni Lance ng hotel nang biglang sinabi ni Bella, "Mahal, tingnan mo, si Ben ba iyon?" Tumingin si Lance sa elevator ng restaurant. Si Ben talaga, ang bodyguard ni Yvonne. Nagulat si Lance, hindi niya akalain na makikita niya si Ben sa banyagang bansa, ano ang ginagawa niya sa glazed country. Wala na ba siya? Bodyguard ni Yvonne Song. Speaking of Yvonne, ang batang babaeng ito, wala nang narinig si Lance mula sa kanya mula nang umalis siya papuntang Marshall Island. "Hoy, Ben!" Sigaw ni Lance. Si Ben, napapasok na sana sa elevator, ay tumalikod at natigilan nang makita niya si Lance. "Lance!" Medyo hindi makapaniwalang sigaw ni Ben, itong si Lance, si Ben ay humanga, noong nakaraang taon sa Palanan Middle School, hindi pinalampas ni Ben na harapin si Lance, ngunit sa kasamaang palad, hindi kaya ni Ben makipaglaro sa Lance sa Palanan Middle School, habang ngunit siya ay paulit-ulit na hindi nagustuhan ni Yvonne, walang oras kapag siya ay hindi nagustuhan sa kanya, sinabi niya na siya ay nagsisi na hindi siya umamin kay Lance sa unang lugar. "Haha, Ben, nakakagulat na makilala ka dito."
Ngumiti si Lance at naglakad, kahit na hindi siya tinuturing na kaibigan ni Ben, ngunit hindi rin siya kaaway, at hindi pa siya nakipag-away kay Ben. Palanan Middle School. Lance, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ben. Sinabi ni Lance, pumunta ako dito kasama si Bella para sa isang paglilibot, ikaw naman. Nako, medyo nasa gitna ako. Slayer ka pa rin. Oh, sa hotel ka rin ba tumutuloy? Tanong ni Lance. Oo. Well then, let's have dinner together tonight. We used to be colleagues at least, so it's a get-together. Sabi ni Lance. Ngumiti si Ben at tumango, mabuti. Lubhang hindi nasisiyahan si Ben sa sinabi ni Lance na peer noong panahong iyon, bababa siya ng bundok upang protektahan si Yvonne ng libre, habang ginagawa ito ni Lance para sa pera, na kasama niya. Ngunit ngayon na ang lahat ay, isang personal na bodyguard, ito ay wala. Ngumiti si Bella, Ben, mukhang medyo nagbago ka na, oh. Fine, gaano man kalaki ang pagbabago, hindi ito kasing laki ng kay Lance. Sige, balik muna tayo sa kwarto natin, magsasama-sama tayo sa restaurant ng hotel mamayang gabi. Sige, hihintayin ko kayo. Kinuha ni Lance at Bella ang kanilang mga room card at pumunta muna sa kanilang mga kwarto, ngayon ay halos 3:00 na ng hapon. Nag-book si Lance at Bella ng kwarto sa 12 palapag, at nang pumasok sila sa silid, naramdaman nilang nasa labas sila sa kanilang honeymoon, agad na niyakap ang isa't isa, at hindi nagtagal, gumulong sila sa puting kumot. Anong kaharian ngayon si Ben? Makalipas ang 1 oras o higit pa, tanong ni Bella. Sinabi ni Lance, late inner gate, medyo nagulat ako sa pagbabago ni Ben, noong bodyguard siya ni Yvonne sa White Cloud High School noong nakaraang taon, mahina siya, mga 25 antas sa ibaba ng upper gate, but now, in such a short period of time, naging late inner gate na siya, nagulat talaga ako Base sa talent na pinakita niya that time, hindi dapat ganoon kalaki ang potential niya, hindi ko alam kung ano pinagdaanan niya. Tumango si Bella, pakiramdam ko ay medyo nagbago na siya, hindi na siya katulad noong high school siya noong nakaraang taon, mukhang nag-mature na siya ng husto. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya kay Songyu. Naalala ko na parang gustong-gusto ni Ben si Yvonne. Hindi ba natin malalaman kung pag-uusapan natin yan kapag sabay tayong kumakain sa restaurant sa gabi? Gusto rin ni Lance na malaman ang tungkol kay Yvonne, ang batang babae na ito, bagaman medyo bata, ngunit ang kanyang katawan at mukha ay first class, medyo isip bata, hindi ko alam kung nakahanap na siya ng batang lalaki na gusto niya. Sa panahon ngayon. Sa gabi, naligo sina Lance at Bella, pagkatapos ay nagbihis ng casual na damit at pumunta sa restaurant sa unang palapag ng hotel. Naghihintay na doon si Ben. Lance, Bella, nandito na kayo? Maupo. Si Ben ay abala sa pagiging magalang. Ben, kalahating taon na kitang hindi nakikita, naging magalang ka, hahaha. Ngumiti si Lance at umupo sa tapat ni Ben, umupo si Bella sa tabi ni Lance. Agad namang pinalapit ni Ben ang waiter para mag-order ng pagkain. 603. Ben, kumusta ang nakaraang kalahating taon? Bakit hindi ka na nagtatrabaho bilang bodyguard para kay Yvonne? Tanong ni Lance. Mapait na ngumiti si Ben, may nangyari, kaya hindi ako pumunta bilang bodyguard para kay Yvonne. Anong nangyari? Tanong ni Lance. Ang mga mata ni Ben ay kumislap na may bakas ng sakit, kasama ang isang bakas ng galit. Okay lang na sabihin na hindi komportable. Ngumiti si Lance. Wala lang, master ko yun, senior kuya. Pinatay silang lahat, kung hindi lang ako bodyguard sa White Cloud High School, baka patay na rin ako. Si Lance at Bella ay nagulat, kaya't si Ben ay nakatagpo ng matinding pagkabalisa. So mag-isa ka lang ngayon? Tanong ni Lance. Tumango si Ben, oo. Condolence. No need to comfort me, besides, I heard na hindi ka rin enjoy. Sabi ni Ben. Haha, alam mo pa ang balita ko. Dumating ako sa Lucid Kingdom mula sa Yanhuang Empire kalahating buwan na ang nakalipas, nabalitaan ko ang tungkol sa iyo, ikaw ay hinahabol ng pamilyang Harrison.
Sinabi ni Lance, sige, huwag na natin akong pag-usapan, ang iyong kaharian ay umunlad ng husto sa loob ng kalahating taon, mukhang malakas ang talento mo, hindi mo man lang nakita ito sa Palanan High School noong una. Naku, hindi ko nasasabihin ang talento ko sa harap mo, ako rin kasi binigyan ako ng master ko ng Iron Tree Heart bago siya namatay, after taking it nagkaroon ako ng epiphany, mas nag-improve ang martial arts realm ko. Liu sabi ni Yo. Iron Tree Heart. Nagulat si Lance, narinig na ito ni Lance sa kanyang nakaraang buhay, kaya lang, ito ay isang bagay na nawala na lang sa mundo ni Lance sa kanyang nakaraang buhay. Oo, baka hindi mo alam? Ang pusong puno ng bakal ay ang pusong tumutubo sa punong bakal, ngunit ang ordinaryong punong bakal ay hindi talaga tatubo ng puso, tiyak na nalatag ito at tumanda ng mahabang panahon upang lumaki. Isang puso. Paliwanag ni Ben, hindi man lang siya kailangan ni Lance na magpaliwanag, alam ni Lance ang tungkol sa bagay na ito, hindi lang niya nakita noon. Nagulat si Bella, ang isang punong bakal ay tatubo pa rin ng puso. Oo, at ang puso na lumalabas ay halos kapareho sa hitsura ng puso na ginagamit natin upang ilipat ang ating mga sandata, ngunit ang mga punong bakal ay tumutubo ng mga puso kung nagkataon, sa pangkalahatan, walang punong bakal na higit sa 300 taong gulang ang may mga kondisyon na lumago. Isang puso. Ang aking Panginoon ay nakakuha ng 3 pusong bakal na punong kahoy ng nagkataon, at pinagmamalaki ko ang mga iyon at nag-aatubili akong kunin ang mga iyon, ngunit bago siya mamatay, ibinigay ito sa akin ng aking Panginoon at inutusan akong mamuhay ng maayos. Nagtanong si Lance, saan nakuha ng iyong amo ang Iron Tree Hearts? Natigilan si Ben at nag-alinlangan saglit bago sinabing, The Glazed Country. Ano? Nasa Lucid Kingdom ito. Nagulat si Bella. Makahulugang tiningnan ni Lance si Ben, anong espesyal na kahalagahan ang lumitaw si Ben sa Glazed Kingdom. Sinabi ni Ben, bueno, Lance, para sabihin sa iyo ang totoo, pumunta ako sa Glazed Kingdom na may layuning hanapin ang lugar na sinabi ng aking Panginoon, upang makita kung may pagkakataon pa bang makuha ang puso ng Iron Tree. Dahil ito ay ganoon. Nagkataon lang na magkita tayo dito, wala akong itatago sa'yo. Nagtanong si Lance, saan ang lugar kung saan nakuha ng iyong amo ang pusong punong bakal? Ito. Ano ba, once a peer? Ayaw mong sabihin sa akin kung may chance ka, makukuha mo kahit sabihin mo sa akin, kung wala kang chance, hindi mo makukuha ng hindi sinasabi sa akin. Umiling si Ben, hindi ko sinabing hindi ko sasabihin sa iyo, kaya lang, sinabi ng aking amo na ang lugar kung saan niya nakuha ang puso ng Iron Tree ay nasa isang napakadelikadong lugar. Hindi niya hahayaan pumunta ako doon, ngunit sinundan din ng aking Panginoon ang aking lolo noon. Pagkatapos, at ang aking Panginoon ay namatay doon noon, ang aking Panginoon ay nakipaglaban hanggang sa kamatayan upang ang aking Panginoon ay makatakas na buhay. Kaya't, ang aking Panginoon ay nagsabi sa akin sa kanyang kamatayan na hindi na ako dapat pumunta doon, at dahil ang aking Panginoon ay hindi ako payagan, natural na hindi niya sasabihin sa akin kung nasaan iyon. Isa lang ang alam ko, ito ay sa lugar kung saan gumagala ang mga ganid. Isang lugar kung saan talamak ang mga ganid. Iyon lang ba ang alam mo tungkol sa isa sa mga ito? Oo. Iyon lang ang clue ko, kaya mahigit kalahating buwan na akong nandito sa Liuli Kingdom at wala akong nalaman. Sinabi ni Bella, mas mabuti kung wala akong matuklasan, mas mabuti na mas kaunti ang kasama ko sa isang mapanganib na lugar. Gayunpaman, hindi inisip ni Lance, kung may tunay na pagkakataon na mahanap ang Iron Tree Heart, gaano man kadelikadong ipagsapalaran ito ni Lance, kung sakaling wala talaga, ang Iron Tree Heart ay isang bagay na nawala na. Sa dating buhay ni Lance ayon sa alamat. Tanong ni Lance, Ben, ano ang tinatayang lakas ng iyong Panginoon at lolo noon? Noon, ang aking lolo ay nasa Hautian Great Perfection Realm, habang ang aking master, noon, ay bata pa at nasa Outer Gate Realm lamang. Ngumiti si Lance, kung ganoon, hahanapin ko ito kasama mo, kung mahanap natin ang lugar na ito, sabay tayong pupunta, kung kaya mo man o mahanap ko si Tai Shoxin ay depende sa ating mga pagkakataon, hindi mo ba naisip?
Doon ka lang sa late inner gate, mag-isa ka, kahit na mahanap mo yung lugar na rampant ang mga ganid, baka wala kang lakas pumunta, pagsabay tayo, ako at least. Sa kalagitnaan ng yugto ng Hautian, kahit papaano may pagkakataon pa, Ben, ano sa palagay mo? Hindi tumutol si Ben at tumango, fine, basta huwag mo akong iiwan kapag may panganib, then I'll go. Ngunit kinakabahang hinailan ni Bella si Lance at sinabing, hindi mo ba narinig, patay na ang master teacher ni Ben sa oras na iyon, ano pa ang pupuntahan mo? Hindi ko pa nakikita si Tai Shoxen, kung may pagkakataon na gusto ko siyang makita, kahit hindi ko makuha, handa akong makipagsapalaran na panay ang pagkikita niya. Ben, it's a deal then. Mapait na ngumiti si Ben, huwag kang umarte na parang alam mo na kung saan ito, nasabi ko na sa iyo, isang impormasyon lang ang alam ko, ang lugar kung saan gumagala ang mga ganid, kung saang bahagi ng Makentab na bansa ang lugar na ito. Who knows? Kalahating buwan na akong pumupunta sa Lucid Kingdom at wala akong nalaman. Sinabi ni Lance, basta sigurado kami na mayroong lugar na ito, at ang lugar na ito ay may pusong bakal, sapat na iyon, Ben, sabihin sa amin ang mga pahiwatig na nakuha mo na ngayong kalahating buwan. Walang magawang sinabi ni Ben, sige, ngayong kalahating buwan, nagtatanong ako sa paligid para sa impormasyon, nagtatanong kung aling bahagi ng kaharian ng Liuli ang may mga wildling, ngunit walang nagsabi na mayroong mga wildling. Hindi tama na magtanong ka ng ganyan, ang Liuli Kingdom ay hindi malaki, isang lugar ng mga tumatalbog na bola, kung talagang may ganoong lugar, hindi mahirap hanapin ito. Agad na tinawag ni Lance ang isang attendant mula sa Makentab na bansa. Hello, sir. How can I help you? Masiglang sabi ng waiter. Tanong ni Lance, ako ay mula sa Yanhuang Empire, maaari ko bang tanungin kung ano ang pinaka-nakakatakot na lugar sa iyong glazed country? Sir, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Oh, lokal ka ba? Siyempre. Noong lumaki ka, nakarinig ka na ba ng anumang mga alamat, tulad ng isang lugar na pinagmumultuhan, o may mga demonyo, o palaging malas at mapanganib, na sinabihan ka ng iyong Panginoon na huwag pumunta? O, mayroon bang ibang lungsod sa glazed country na may katulad na chismis na ganyan? Ngumiti ang waiter, sir, lokal po ako, hindi pa ako nakakapunta sa ibang lungsod, pero noong bata ako, sinabihan ako ng lola ko na huwag pumunta sa Longtan Lake, ito ay pinamumugaran ng mga demonyong lawa na kumakain ng tao, kaya lang, madalas tayong pumunta sa Longtan Lake para lumangoy, at wala pa tayong nakikitang demonyo sa lawa. 604. Nagtanong muli si Lance, excuse me, nasaan ang Longtan Lake? Nasa kanluran lang ng lungsod na ito, magtanong ka lang. Sige salamat. Walang anuman. Pagkaalis ng waiter, sinabi ni Ben, Lance, huwag mong sabihin sa akin na ang lugar kung saan nagngangalit ang mga ganid ay kung ano man ang Longtan Lake, tama. Umiling si Lance, hindi ko alam ang tungkol dyan, ngunit tiyak na hindi ito magiging posible na mahanap ito ng ganoon kabilis, nagbibigay lang ako sa iyo ng isang halimbawa, upang makahanap ng isang lugar kung saan laganap ang mga ganid, maaaring ito ay mas madaling mahanap ito sa ganitong paraan, hindi mo ito mahahanap sa pamamagitan ng direktang pagtatanong kung saan may mga ganid. Kung alam ng lahat ang tungkol sa lugar na ito, kung gayon ang isang bagay na kasing halaga ng pusong bakal na puno ay matagal nang naaga. Susunod, kung hahanapin natin ang lugar na ito, kailangan nating tanungin ang buong bansang may glazed, bawat lugar na ganito, at tuklasin ang lahat ng maalamat na lugar na mapanganib, at marahil, sa katunayan, mahahanap natin ito, syempre, marahil ito ay isang sayang ang biyahe. Well, may point ka. Nagsimula ng hain ng pagkain ang waiter. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sa labas sina Lance at Bella, syempre hindi sapat si Ben para maging bumilya at bumalik ng maaga sa kanyang silid. Nakipag-deal si Lance kay Ben, bukas ng umaga, para pumunta sa Longtan Lake para mag-explore. Honey, hahanapin mo ba talaga itong ethereal na bagay Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi ang sinabi ni Ben? Si Ben ay hindi dapat nagsisinungaling, gayon paman, dumating tayo sa kaharian ng Liuli, hindi ba ito ay pagsasanay lamang, kung gayon, subukan nating hanapin ito.
Sige, sana walang mangyari. Laging nag-aalala si Bella, dahil namatay na ang Master Hautian Great Perfection ni Ben, si Lance na lang ang naiwan ni Bella bilang miyembro ng pamilya, at hindi niya kayang mawala. Kahit ano pa. Kinaumagahan, pumunta sina Lance, Ben, at Bella sa Longtan Lake. Pagdating nila sa Longtan Lake, agad na umiling si Lance at sinabing, hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya, tiyak na walang maalamat na mga ganid na gumagala dito. Bakit? Tanong ni Ben. Sinabi ni Lance, sa pag-iisip gamit ang iyong mga paa, alam mo na ang Longtan Lake na ito ay isang lawa sa parke, kung mayroong anumang misteryo tungkol sa lawa na ito ay natuklasan daan-daang taon na ang nakakaraan. Gayun din. Mapait na ngumiti si Ben. So paano na ngayon? Patuloy na magtanong sa paligid upang makita kung nasaan ang maalamat na pinagmumultuhan ng demonyo, mas mabuti sa mga bundok. Ang tatlong Lance ay agad na umalis sa mga hangganan ng lungsod at pumunta sa bulubunduking kayunan ng Liuli Kingdom upang magtanong. Ang bansa ng Liuli at ang Imperyong Yanhuang ay magkalapit na mga bansa, kaya magkatulad ang mga kaugalian, at may mga rural na lugar at iba pa. Kaya, sa isang kisap mata, lumipas ang 2 buwan. Sa loob ng 2 buwang ito, si Lance at Bella Ben ay naglilibot sa Liuli Country araw-araw sa iba't ibang bulubunduking lugar, nagtatanong sa mga taga-nayon tungkol sa mga lugar na pinagmumultuhan at pinagmumultuhan. Sa kabuuan, nagtanong sila tungkol sa 12 ng mga rumoured na lugar, ngunit bilang isang resulta, wala. 2 buwan na, at wala akong nahanap. Sabi ni Ben na may dismayadong mukha. Ngunit si Bella ay hindi nadismaya, sa halip ay ngumiti siya at sinabing, buti naman at wala, ngunit sa palagay ko ay mas mabuting pumunta sa mga ganoong mapanganib na lugar ng hindi gaanong madalas. Pagkasabi nun, pumunta ulit silang tatlo sa isang baryo. Tinanong ni Lance ang isang matandang lalaki, kumusta, matandang lalaki, mayroon ka bang maalamat na lugar na may mga ligaw na tao, o pinagmumultuhan ng mga demonyo? Ang matandang tiyuhin na iyon ay humihit-hit ng malamig na sigarilyo, bumubuga ng usok at sinabing, hindi ito alamat o, totoo ito o, may mga totoong ganid sa kabundukan ng Luntiang Mang. Salamat matanda, nasaan ang Green Mang Mountain? Tang Dynasty, 618 hanggang 907. Tanong ni Lance. Umiling ang matandang uncle, hindi makakapunta, hindi makakapunta. Ayos lang, tiyuhin, sabihin mo sa akin kung nasaan ang Green Mang Mountain, gusto kong puntahan ito. Hindi ako makakapunta, hindi ka na makakabalik. Matigas na umiling ang matandang tiyuhin na ito ay isang napakasimpleng matandang magsasaka, desperado na sinusubukang hikayatin si Lance na silang tatlo ay hindi makakapunta. Sa pagkakataong iyon, dumaan ang isang lalaking may dalang asarol sa kanyang balikat at tumawa, Tito Kambing, nanggugulo ka na naman sa pag-frame ng mga tao. Tinanong ni Lance ang lalaki, totoo bang sinabi ng matandang tiyuhin na ito na may mga ganid sa Green Mang Mountain? Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan, maraming beses na akong nakapunta sa Green Mang Mountain, kung saan walang mga ganid, at marami na rin ang mga tao sa nayon, at walang nakakita ng mga ganid. Sinabi ni Bella, kung gayon, bakit ang matandang tiyuhin na ito ay napakatigas na mayroong mga ligaw? Matanda na siya at nalilito. Nagtanong si Lance, kung gayon, paano lumabas sa iyong nayon na may mga ganid sa Green Mang Mountain? Wala namang chismis, kahit chismis, may nagkakalat nito, di ba? Anong chismis, narinig ko sa lolo ko noong bata pa ako, at lolo ko ang dinaanan niya, pero wala pa talagang nakakita ng mga wildling. Okay, salamat. Nga pala, anong ginagawa niyo sa Green Mang Mountains? Bagamat walang ganid sa Green Mang Mountain, hindi ito malinis na bundok, malalim na kagubatan, walang tao na pumapasok sa buong taon, mayroong maraming ahas at insekto, maraming makamandag na ahas at mabangis na hayop, maraming mga ngaso ang namatay doon sa aming nayon, na sinalakay ng ilang mabangis na hayop. Sabi ng malakas na magsasaka na iyon. Ngumiti si Lance, pupunta kami roon para mangolekta ng ilang halamang gamot, kaya gusto naming malaman ang higit pa tungkol dito. Oh, I see. Kakauti ang tao doon at dapat medyo marami ang herbs, so let's wish you a safe return. Salamat.
Matapos humingi ng malinaw na direksyon ang tatlong tauhan ni Lance, agad silang sumugod sa Greenmang Mountain. Sinabi ni Ben, ito ang aming ika-53 paglalakbay sa isang maalamat na lugar, sana ay hindi na ito maging isa pang nasayang na paglalakbay. Sinabi ni Lance, ito ay higit sa 50 biyahe ng walang kabuluhan, at itong Greenmang Mountain, na malayo at walang tao, ay magkakaroon ng medyo mataas na posibilidad. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang tatlong tauhan ni Lance sa hanay ng Greenmang Mountain. Pumasok silang tatlo sa Green Reckless Mountain nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling makapasok sila sa Green Reckless Mountain, naramdaman ni Lance ang isang napaka-primitive na kagubatan. Swoosh! Si Lance ay nakatayo sa tuktok ng isang puno nang biglang, ang isang malaking buntot ng sawa ay gamulong patungo kay Lance, sinusubukang i-reel siya. Hindi nito sinukat ang sarili. Inilabas ni Lance ang kanyang espada at ang sawa ay naputol sa dalawa ni Lance. Honey, napakalaki ng Greenmang Mountain, paano natin ito hahanapin? Sabi ni Bella. Hindi ko alam, gayunpaman, buong araw kaming nandito ngayon, naghahanap ng anumang mga palatandaan ng aktibidad ng tao. Manam. Habang naglalakad si Lance at ang kanyang tatlong kaibigan sa Primeval Forest, may ilang kakaibang tawag ng ibon paminsan-minsan, at ang buong kagubatan ay medyo nakakatakot, tahimik at puno ng hindi mapakali. Kung ang isa ay nag-iisa, isang ang duwag ay tiyak na hindi man lang manggahas na lumapit. Lance, anong uri ng selyo ito? Tawag ni Ben kay Lance, na nakakita ng napakalaking bakas ng paa sa ilalim ng puno. Sinabi ni Bella, ito ay parang mga yapot ng tao, ngunit, ang mga paa ng tao ay hindi maaaring maging ganito kalaki. Sinabi ni Lance, maaaring may mga ganid, o, bakas ng paa ito ng isang hayop, tingnan muli at tingnan kung mayroon pa. 605. Si Lance ay nagpatuloy sa paglalakad, hindi nawawala ang alinman sa mga lugar sa ilalim ng kanyang mga paa, dahil may napakalaking footprint sa lugar na iyon, tiyak na marami pa sa paligid. Si Lance ay medyo nasasabik sa loob, ito ba ay talagang isang ganid? Ben, sa tingin mo ba ito ang bakas ng paa ng savage? Ang bakas na ito, maliban sa 2 beses na kasing laki ng tao, ay hindi gaanong naiiba sa bakas ng paa ng tao, pakiramdam ko ay baka ito talaga ang bakas ng paa ng ganid, ang lumang nayon. Mukhang hindi nagsisinungaling ang tao, talagang may mga ganid dito. Sabi ni Lance, ngunit walang sinabi si Ben. Bella, manatili kang malapit. Sabi ni Lance nang hindi lumilingon. Gayunpaman, walang narinig ang tugon ni Bella. Nang lumingon si Lance, nagulat siya, nasaan si Ben at Bella sa likod niya, matagal na silang nawala ng walang bakas. Biglang nawala ng malay si Lance. Ben, Bella. Ben, Bella. Sumigaw si Lance, ngunit parang hindi pa nakapunta rito sina Ben at Bella, ilang segundo lang ang nakalipas, sumusunod sila sa likod ni Lance, sabay na naghahanap ng anumang bakas ng paa sa paligid, ngunit ngayon, nawala na sila sa manipis. Hangin. Nanginig ang katawan ni Lance, at sa kapangyarihan ni Lance, hindi niya napansin kung kailan nawala sina Ben at Bella sa kanyang likuran. Nasa sabik lang si Lance, ngunit sa sandaling ito, nakaramdam ng kilabot si Lance. Bella. Agad na lumipad si Lance sa tuktok ng puno, kung saan mas malayo ang makikita ng mas mataas na view. Gayunpaman, hindi nakita ni Lance sina Ben at Bella kahit kaunti. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa himpapawid, umalis ka na rito. Sino ito? Sigaw ni Lance. Ibigay mo sa akin ang lalaki, o hindi pa ako tapos sa iyo. Sigaw ni Lance sa hangin. Huminto ang boses sa hangin, kung hindi ka aalis, kahit ikaw ay matatapos din. Sino ka? Bakit mo kinuha ang kaibigan ko? Tumingin si Lance sa paligid at sinabing. Inaresto ko ang kaibigan mo. Hindi, nagkakamali ka, hindi ko hinuhuli ang kaibigan mo. Biglang tumunog ang boses na ito mula sa likuran ni Lance. Biglang lumingon si Lance at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo doon sa tuktok ng isang punong ilang dosenang metro sa likuran niya. Sino ka? Saan nagpunta ang kaibigan ko? Tanong ni Lance.
Munting kaibigan, pinapayuhan kitang umalis, sige, nasabi ko na, kung hindi ka pa aalis, huwag kang magsisi. Pagkasabi noon ay agad na lumipad ang matandang iyon papunta sa distansya. Hinabol siya ni Lance. Don't go? Tell me dali. Saan nagpunta ang kaibigan ko? Little friend? I think you have a good talent, huwag mong sayangin ang buhay mo dito. Why do you dare not tell me kung saan pupunta ang mga kaibigan ko, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko sila nahahanap. Ngumuso ang matanda, mamamatay ka kahit manatili ka, mabuting tao lang, ililigtas ko ang buhay mo, kung hindi, hindi ka makakaalis gamit ang sarili mong kakayahan. Pagkatapos sabihin iyon, ang matanda ay sumugod sa harapan ni Lance at sinubukan siyang ilayo. Gayunpaman, paano makakaalis si Lance ng mag-isa? Bitiwan mo ako. Agad na tumanggi si Lance, ang matanda ay nasa huli na. Hinawakan ng matanda si Lance at mabilis na lumipad palayo. Nabalisa si Lance, ngunit hindi siya binitawan ng matanda, agad na inilapat ni Lance ang Sokong Power Technique. Wow! Ang kapangyarihan ng matanda ay sinipsip ni Lance. Ah! Nagulat ang matanda, at bigla. Itapon si Lance. Matapos maalis ni Lance ang matanda, sinabi niya, na-offend ako, Senyor, hindi ako makakasama sa iyo, kailangan kong iligtas ang mga kaibigan ko. Ngumuso ang matanda, sa pagliligtas mo sa kanila. Kahit ako ay hindi kita mailigtas, kaya't mamamatay ka ng walang kabuluhan kung pupunta ka, kaya bakit ka matigas ang ulo? Kahit mamatay ako, iyon pa rin ang negosyo ko. Anak, ang galing mo, hindi ako pwedeng tumabi na lang at panoorin kang mamatay, ang pagbabalik sa iyo at ang pagbibigay sa iyo ng kasama sa babaeng iyon ay mas mabuti kaysa mamatay ka. Pagkasabi noon, lumipad ang matanda sa harap ng muli si Lance at pinasuko siya sa isang kisap mata. Ang likas na eksperto ay hindi isang bagay na kayang harapin ni Lance. Bang! Sinusubukan pa rin ni Lance na gawin ang Sokong Power Technique nang bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang utak, at sa sumunod na sandali, nawala ng malay si Lance. Nawala ng malay ang matandang lalaki kay Lance. Imposibleng lumaban si Lance, isang midhautian. Lihim na sinabi ng matanda, ang brat na ito, hindi pa masyadong matanda, ang kanyang kaharian ay umabot na sa hautian, siya ay isang buildable talent, at ang teknik na ginawa niya ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng ibang tao, ang brat na ito ay hindi isang simpleng pinagmulan, sayang. Kung mamatay siya ng ganito. Hehe, mas mabuting hulihin siya at hayaan siyang makipagpare sa babaeng iyon, at iligtas ang babaeng iyon, na laging sumisigaw na pumunta sa malaking lungsod para maghanap ng lalaki. Ngayong nakabawi na ako ng isang lalaki para sa kanya, she'll always be good enough to stay and follow me to practice martial arts, right? Hinawakan ng matanda si Lance at lumipad papunta sa isang malaking bundok sa gilid ng Greenmang Mountains, sa kaloob-looban ng malaking bundok na ito ay isang Kaobong Pawid, ngayon ay nagluluto itong Kaobong Pawid, isang babae ang naghuhugas ng mga gulay sa gilid ng lawa. Sa tabi nito, ang babae ay nakasuot ng napakasimple o simpleng paraan. Lina. Lolo, bumalik ka na. Haha, Lina, tingnan mo kung anong regalo ang ibinalik sa iyo ni Lolo. Lolo, hindi mo na ako kailangang suyuan, kahit anong regalo ang ibalik mo sa akin, hindi magbabago ang determinasyon ko, nakapagdesisyon na ako, pupunta ako sa malaking lungsod, pupunta ako sa hanapin mo ang asawa ko. Sabi ng makalumang babae na naghuhugas ng gulay sa lawa ng hindi lumilingon. Lina, ano ang gusto mo ng asawa, hindi ba't ang sarap magsanay ng martial arts kasama si Lolo sa malaking bundok na ito na walang mangiistorbo sa iyo? Hindi po Lolo, gusto ko po ng asawa. Hahaha, Lina, tumingin ka sa likod. Tumalikod ang tinatawag na Lina at nakita niya ang kanyang lolo na may hawak na isang lalaki sa kanyang mga kamay. Wow, man. Tumayo si Lina na may pagnanasa sa mga mata. Hahaha, Lina. How about this gift from Grandpa for you, Lina? Ang gandang tao no? Ma'am, so handsome. Walang humpay na tumango si Lina sa tuwa. Lina, kung gusto mo pang pumunta sa malaking lungsod, hindi ito ibibigay sa iyo.
Lolo, walang pupuntahan si Lina, walang pupuntahan si Lina, mananatili si Lina sa inyo sa malaking bundok habang buhay. Hahaha. Lolo, bigyan mo ako ng lalaki dali. Mukhang balisa si Lina. Ikaw babae, narito ka. Itinulak ng matanda si Lance sa mga bisig ng Lina na iyon. Tinulungan ni Lina si Lance na maglakad patungo sa kubo na gawa sa pawid. Hoy, Lina? Anong ginagawa mo? Hindi pa nahuhugasan ang mga pinggan, ano ang kakainin mo ngayong gabi? Lolo, hindi magluluto si Lina ngayong gabi. Ikaw babae, anong excitement makakita ng lalaki, hindi mo na kailangan pang kumain ng kanin. Maya-maya lang, biglang nagising si Lance, tumingin agad si Lance sa paligid, nakita niyang may nakahawak sa kanya na medyo chubby na babae, na nagkataong pumasok sa isang bubong na pawid. Biglang umatras si Lance at pinilipit ang braso ng medyo chubby na babae. 606. Anong lalaki? Ay, ang sakit, ang sakit. Abala ang babae sa pag-iyak sa sakit. Lumapit ang matandang iyon. Munting kaibigan, bitawan mo ang aking apo. Binitawan ni Lance ang medyo matabang babae at nagtanong, Senyor, nasaan ito? Ngunit laking gulat ng matanda at sinabing, nataman ka ng oyayi ko at nagising ka, paano ito posible, at parang hindi ka man lang naapektuhan. Lullaby. Tumalo ng kilay ni Lance, alam din ni Lance ang isang napakalalim na kasanayan sa kanyang nakaraang buhay, na tinatawag na hypnotic great law. Ang dakilang batas ng hypnosis ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Una, dapat determinado. Pangalawa, dapat malakas ang pag-iisip. Pangatlo, dapat malakas ang talento. At pang-apat, dapat maging malakas ang pagpipigil sa sarili bilang mabuti. Kung hindi, hindi lamang ang isa ay hindi makakapagpa-hypnotize sa iba, ngunit ang isa ay ma-hypnotize din. Sa madaling salita, ang hypnotic great law ay produkto ng mesmerism ng mundong ito na sinamahan ng sound attacks. Senyor, gusto kong bumalik sa Greenmang Mountain, gusto kong hanapin ang kaibigan ko. Sabi ni Lance. Tumawa ang matanda, munting kaibigan, sinadya kitang ibalik dahil ayokong mamatay ka, ngunit napunta ka sa isang tangent, ano ang masasabi ko tungkol sa iyo? Originally, I didn't want to be so kind, and saying that you're talented, naisipan kong ibalik ka at pagkatapos ay lagyan ka ng lullaby para i-hypnotize ka sa pagiging asawa ng apo ko, para makapagsama ka muna, at pagkatapos maipanganak lahat ng magiging anak mo, nanalo ka. To be afraid of anything. But who knew that you woke up so fast, and more, not affected by my lullaby in a slightest. Little friend, ang lakas ng iyong kaluluwa at espiritu ay talagang nagulat ako. Senyor, hindi ko akalain na napakasama mo. Medyo nagalit ang puso ni Lance, kung ang tiyaga at kahinaan ng pag-iisip ni Lance, tiyak na na-hypnotize ito, at pagkatapos ay sa kanyang apo, natatakot ako na ang lahat. Ipinanganak ang mga tunay na anak. Sa oras na iyon, nang matauhan si Lance, nawala na sina Bella at Ben sa Greenmang Mountain sa hindi malamang tagal, at may bata pa ring tumatawag para sa kanyang ama. Ang pakiramdam na ito ay mas masahol pa sa kamatayan, kaya medyo nagalit si Lance. Awkward na tumawa ang matanda, munting kaibigan, hindi naman sa kasuklam-suklam ako, pero mamamatay ka pa rin, mas mabuti pang ibalik ito sa apo ko kaysa mamatay sa kamay ng ganid na iyon. Sige, wala akong oras sa kalokohan mo, pupunta ako sa Greenmang Mountain para iligtas ang kaibigan ko. Lumipad si Lance. Sumigaw ang matanda, munting kaibigan, gamabi na, walang silbi ang pagpunta mo, bakit hindi ka magpahinga dito ngayong gabi? Ang kaalaman ko sa Green Reckless Mountain ay higit na mabuti kaysa sa iyo, bakit hindi mo pakinggan? Ang alam ko, baka mas madali para sa iyo kung gusto mo talagang pumunta para iligtas ang kaibigan mo bukas. Naisip ito ni Lance, ito ay may katuturan, siya ngayon ay ganap na hindi kumikibo sa Greenmang Mountain, nagmamadaling pumasok, hindi man lang niya mahawakan ang pinto, paano niya napag-uusapan ang tungkol sa pagliligtas ng mga tao. Pero kaibigan ko, hindi ko alam kung may mangyayari sa kanya ngayong gabi. Sabi ni Lance. Sabi ng matanda, huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa kaibigan mo kahit 3 araw lang. Paano mo nalaman?
Mukhang may alam ka. Si Lance ay abala sa pagtatanong, ang tono ng matandang ito ay nagpapatunay na may alam siya na hindi alam ni Lance. Hahaha. Tumawa ng malakas ang matanda at hindi sinabi kay Lance. Senior, pakisabi sa akin. Pakiusap ni Lance. Sinabi ng matanda, munting kaibigan, manatili ka ngayong gabi, manatili ka at ako mismo ang magsasabi sa iyo, at pagkatapos kong sabihin sa iyo, kung pipilitin mo pa ring pumunta sa iyong kaibigan, ito ay iyong sariling likha. Kinagat ni Lance ang kanyang ngipin at nagtanong, Senior, sigurado ka ba talaga na walang mangyayari sa kaibigan ko ngayong gabi? Siyempre, within 3 days, siguradong hindi sila mamamatay. After 3 days, well, I don't know. Well, whether you want to stay or not, it's up to you. Okay, mananatili ako. Tumango si Lance. Kaya lang, si Lance ay labis na nag-aalala kay Bella sa loob, pati na rin kay Ben, pareho silang hindi alam kung bakit sila biglang nawala, hindi ito naintindihan ni Lance, at naramdaman na iyon. Ang Green Mang Mountain, ay hindi kasing simple ng ibabaw. Hindi kaya ang lugar na sinabi ni Master Ben, kung saan gumagala ang mga ganid, ay nasa Green Mang Mountains. Ang maliit na mataba na babae na nagngangalang Lina ay malungkot na sinabi, Lolo, ano ngayon? Di ba sabi mo binigyan mo ako ng regalo ng isang lalaki? Walang magawang sabi ng matanda, Lina, mukhang hindi mo siya makukuha sa buhay mo. Ang lullaby ni Lolo, nakakapagtaka na hindi mo siya ma-hypnotize, kung hindi, magiging iyo siya ngayong gabi. Lolo? I want him? I want him. Pagmamakaawa ng chubby na babae sa matanda. Sige, Lina, hindi ako na-hypnotize ng mga tao? Wala namang magagawa si Lolo, ikaw, mabuti pang magtagal ka pa, bibigyan ka ni Lolo ng lalaki. Lolo, mahal lang siya ni Lina, gusto siya ni Lina ngayong gabi. Nagsusumamong sabi ng chubby na babae. Ang matanda ay nasa isang mahirap na posisyon. Tumingin si Lance sa medyo mataba na babae, mahaba at medyo mataba, pero medyo maislan pa rin ang mukha, mahirap talagang paniwalaan si Lance, bakit may ganyang babae sa bundok na ito, sumisigaw ng lalaki, wala talagang nakitang lalaki, too shameless, really want a man so bad, casually go to ACT, it expected that a large number of men will want her bar. Medyo maislan pa rin ang mukha ng babaeng ito, kung medyo payat, dapat ay medyo maganda. Sinabi ng matanda sa kanyang apo, sige, dito siya mananatili ngayong gabi, susubukan kong tulungan kang ipaglaban ito, kaya magluto ka na. Oo, Lolo. Ang mga mata ng matanda ay tumingin kay Lance at ngumiti, munting kaibigan, halika, pumunta tayo doon para uminom ng tsaa at mag-chat. Dumating si Lance at ang matandang lalaki sa malapit na pavilion. Ang mga mata ni Lance ay tumingin sa magkasintahan ng kakaiba. Sa sandaling si Lance at ang matandang lalaki ay nakaupo sa pavilion, ang tunog ng mga manok at itik ay nagmumula doon. Nang tumingin si Lance, ang babae ay may hawak na malaking tandang sa isang kamay at isang matandang pato sa kabilang kamay. Hoy, Lina, para saan mo kinukuha ang mga manok at itik? Abala sa pagsigaw ang matanda. Lolo, gusto kong patayin ang manok at pato kailangan mo akong tulungang lumaban kahit isang gabi. Pinunasan ng matanda ang malamig niyang pawis at sinabing, Lina, huling nagkasakit si Lolo at nakiusap na patayin mo ang tandang iyon, hindi mo man lang gagawin, ngayon, pumapatay ka na naman ng manok at itik. Ay nako, Lolo. Ang babae ay mukhang naiinis at napahiya saglit. Walang imek ang matanda at tumingin kay Lance, nahihiya at ngumiti lang. Munting kaibigan, halika, uminom ng tsaa. O salamat. Ang mga mata ni Lance ay kakaiba. Hindi nakapagpigil si Lance at sinabing, Senior, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Qingmang Mountain kung ano ang mga misteryo doon, ang kaibigan ko ba at ang iba pa ay talagang hindi nasa panganib sa ngayon, mabilis mong sabihin sa akin. Little friend? Ano nagmamadali, pero ako, may itatanong ako ngayon. Senior, pakisabi. Yan, na nakita mo rin, pumapatay ng manok at pato ang apo ko, ang layunin ay libangin ka, pwede ba?
Hey. Nahihiyang ibinuka ng matanda ang kanyang bibig. 607. Senior, ano ang gusto mong sabihin? Walang magandang pakiramdam si Lance. Munting kaibigan, tulad ng nakikita mo, ang aking apo ay sumisigaw na pumunta sa malaking lungsod, ngunit ayaw kong pumunta siya sa malaking lungsod. Ang malaking lungsod ay puno ng mga dragon at ahas, mayroong lahat ng uri ng mga bagay. Napakasimple ng apo ko, ipasok mo ang malaking dievat na iyon, at hindi nito gagawin kahit ano ang apo ko. Lance sa loob-loob ay hinamak, simple pa rin, Nima, wala pa akong nakitang babaeng gustong mag-isip ng ganitong lalaki, ang matandang ito ay may lakas ng loob na sabihing simple ang kanyang apo. Hindi napigilan ni Lance ang pagbangon. Kaya, little friend, para sa kapakanan ng aking apo na labis na nagnanais ng isang lalaki, tutuperin mo siya. Ang malaking lungsod buong araw. Nakangiting sabi ng matanda. Sabi ni Lance, I'm sorry, Senior, may girlfriend na ako. To tell the truth, isa sa 2 tao na nawala sa Greenmang Mountain this time ay girlfriend ko. Ito? Hihihi. Tapos ang apo ko ay hindi pumapatay ng manok at itik sa wala. Sigaw ng matanda, Lina, bilis, huwag patayin ang mga manok at itik. Lolo, patayin mo na sila. Boses ng babae niya mula sa pond sa di kalayuan. Biglang nanlumo ang matanda, ang maliksi na galaw ng kanyang apo ay parang ikakasal na ngayong gabi. Senior, mas mabuting sabihin mo sa akin ang tungkol sa Greenmang Mountain, totoo bang maraming ganid sa Greenmang Mountain? May rampage ba ng mga ganid dyan Lance, ayaw pumasok ni Lance. Ang negosyo ng kanyang apo sa kanya, si Lance ay nag-aalala na ngayon kay Bella at Ben. Sabi ng matanda, ayos lang, gusto mong malaman, tapos sasabihin ko sa iyo, oo, ang Greenmang Mountain ay talamak sa mga ligaw na tao, napakaraming ligaw na tao, kung sabihin, ang buong Greenmang Mountain ay ang teritoryo ng mga ligaw na tao. Bakit noong pumasok ako sa Green Mammoth Mountains, wala akong nakita kundi isang malaking bakas ng paa, ngunit wala ni isang ganid. Sabi ni Lance. Kung nakakita ka sana ng isa, hindi mabuti para sa iyong kaibigan na kunin. Ang mga ganid ng Green Reckless Mountain, nakatira sila sa ilalim ng lupa, ang buong Green Reckless Mountain ay nasa ilalim ng lupa, maraming mga daanan, ang mga daanan ay crisscrossed. At ang mga ganid ay nakatira sa mga daanan sa ilalim ng lupa. Ang iyong 2 kaibigan ay malamang na naglalakad sa bundok nang biglang may bumungad na daanan sa ilalim ng lupa na may mga ganid at agad sila hinayla papunta sa daanan sa ilalim ng lupa. Bakit hindi ko man lang napansin? Sabi ng matanda, wala sa kanila ang atensyon mo, at ang mga ganid na iyon ay nakatira sa ilalim ng lupa at napakagaling magtago ng kanilang bango, kahit na nasa dumi sila sa ilalim ng iyong mga paa, hindi mo maramdaman ang kanilang presensya, para silang mga multo na biglang susulpot sa tabi mo at hindi mo namamalayan. Ito lang ang alam ko tungkol sa Greenmang Mountain Savages, ngunit bukod doon, hindi ako sigurado sa higit pa. Naalala ni Lance na sinabi ng matanda na magiging maayos ang kanyang kaibigan sa loob ng 3 araw, at abala siya sa pagtatanong, Senior, bakit mo sinabi na magiging maayos sila sa loob ng 3 araw? Ito sa pagkakaalam ko, ang mabangis na tribo ng Greenmang Mountains ay nagdaraos ng isang makalangit na sakripisyo sa mga araw na ito, at malamang na ang pagkuha nila sa iyong kaibigan ay may kinalaman sa makalangit na sakripisyo. Taon-taon kapag ang mga ganid na iyon ay nag-aalay sa langit, kailangan nilang hulihin ang maraming hayop, at ilang tao, para sa isang buhay na hain. Alam mo ba kung ano ang buhay na sakripisyo? Ito ay ang buhay na pagpatay sa panahon ng paghahain, na may dugong umaagos sa buong altar. Ang iyong kaibigan ay dapat na maayos sa loob ng 3 araw, at ang posibilidad na may sakripisyo ng buhay pagkatapos ng 3 araw ay napakataas. Masyadong matigas ang salbahing ito. Tinanong ng matanda, ano ang pangalan mo? Lance. Lance, ano ang pakay mo sa pagpunta sa Greenmang Mountain? Kung walang espesyal na layunin, ang karaniwang tao ay hindi pupunta sa Greenmang Mountain.
Nagulat si Lance, ano ang ibig sabihin ng biglang itatanong ng matandang ito sa kanya, may alam din ba ang matandang ito? Senior, hindi ko maintindihan. Sige, huwag kang magpanggap, Lance, may kaugnayan ba kay Tai Shoxin ang pagpunta mo sa Greenmang Mountain? Ah, Senpei, ikaw. Oh, gusto mong itanong kung paano ko nalaman. Kalokohan, 20 taon na akong naghihintay dito, paanong hindi ko malalaman ang paggamit ng Greenmang Mountain Savage Tribe ng mga pusong puno ng bakal. Gayunpaman, Lance, hindi iyon ang sinasaktan ka ng matanda, hindi mo na dapat isipin. Bakit? Ang puso ng Iron Tree ay ang totem ng Savage Tribe, hindi sila papayag na makuha ito ng sinuman, hindi banggitin ka, isang Midhautian, kahit ako ay simpleng delusional, 20 taon na ako rito, 20 taon na ang nakalipas, ako. Pumunta rin dito para sa puso ng Iron Tree. Noon, sobrang malungkot din ako, nahuli ako ng Savage Tribe, tulad ng mga nawawala mong kaibigan, nasa early Hautian period pa lang ako, buti na lang, hindi pa sa oras. Para sa Savage Tribe noong Heavenly Festival, tsaka magaling ako sa lullabies, kaya nung nahuli ako, bigla akong nag-uyay sa Savage na nakahuli sa akin, kaya naman nakatakas ako. After that, I settled down near the Green Recluse bundok at ginalugad ang Green Recluse Mountain nang magkaroon ako ng pagkakataon, at dahan-dahan, nalaman kong napaka-epektibo ng aking uyay laban sa mabagsik na pag-atake. Ito ay maaaring dahil ang mga ganid ay nakatira sa ilalim ng lupa sa buong taon at ang kanilang lakas sa pag-iisip ay medyo mahina. Kaya, madalas akong pumasok sa mga lagusan sa loob ng underground ng Greenmang Mountain at ginagamit ang aking lullaby kung makatagpo ako ng isang ganid. Sa kasamaang palad, kahit 20 taon na ang nakalipas, wala pa rin akong masyadong alam sa underground world ng Green Recluse Mountain. Ay ilan sa mga guhit na ginawa ko sa mga daanan ng Greenmang Mountains underground. Naglabas ang matanda ng waxy yellow na drawing, na siksikan. Napakaraming daanan sa ilalim ng Green Recluse Mountains. 10,000 nito. Nasilaw si Lance nang makita ang libu-libong daanan na tumatawid sa ilalim ng lupa. Mayroong humigit kumulang 30,000 mga daanan sa ilalim ng lupa, at hindi sila magkatulad, ngunit pataas at pababa, ang ilang mga daanan ay nasa ibabaw ng lupa, ang ilan ay daan-daang metro ang lalim sa ilalim ng lupa, at ang ilang mga daanan ay patayo. Ang buong Qingmang Mountain sa ilalim ng lupa was a very large savage world. Hindi ko alam kung gaano karaming malakas na tao ang nandoon sa savage world, halos hindi na ako makatakas ng ilang beses sa late innate stage anyway. I think that this savage world has at least the existence ng likas na mahusay na tagumpay. Nanginginig ang katawan ni Lance, ang pagkakaroon ng isang innate great perfection, at si Lance ay talagang naghahanap ng kamatayan sa pagkakataong ito nang padalos-dalos siyang pumunta sa Greenmang Mountain. Ang sabi ng matanda, ang pinakamahalaga ay, ang mabagsik na mundong ito ay napakakomplikado, ang lupain dito ay criss-cross, 10,000 mga daanan pataas at pababa, napakakomplikado, napakahirap na tamaan ang puso ng puno ng bakal na totimek ng ganid. Kung mahirap, bakit nandito ka pa rin sa mga nakaraang taon? I haven't exactly been here all these years for the heart of that iron tree, buti na lang nakasanayan ko na ang buhay dito, ano ang gagawin ko sa mundo, mas mabuting maging mapayapa at tahimik. Dito. Wala naman sigurong sinabi si Lance. 608. Anak, pupunta ka pa ba ulit ngayon sa Greenmang Mountain? Tanong ng matanda. Siyempre, kailangan. Anak, gusto mo pa ring sundin ang lahat ng ito, sa palagay ko ay mas mabuting isuko mo ang iyong sarili sa iyong kapalaran, ang mabangis na tribo na iyon ay hindi bababa sa isang malaking pamilya, makakahanap ka lamang ng kamatayan kung pupunta ka. Tsaka, ang Savage Tribe. Napakakomplikado, hindi mo mahahanap ang mga kaibigan mo kung pupunta ka. Matigas na sinabi ni Lance, kahit ano paman, kailangan kong iligtas ang aking mga kaibigan, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan. Lalaki ka naman mag-deal tayo. Anong klaseng deal? Tanong ni Lance.
Tulungan mo akong iwan ang puso ng apo ko, tuturuan kita ng lullaby, matuto ka ng lullaby, hindi ka matatakot kung makasagasa ka sa mga ganid, syempre worth it ang pagiging low-level savage, may martial arts din ang mga ganid. Kapag nakatagpo ako ng isang makapangyarihang ganid, kahit ako ay mamamatay. Ngunit ang mabangis na tribo, ang mga makapangyarihang ganid sa huli ay minorya, tulad ng isang malaking pamilya, walang maraming eksperto na makakarating sa katutubo, ganoon din ang masasamang tribo. Tinatayang ang buong mabangis na tribo, hindi hihigit sa 20 ganid ang nakarating sa likas na kaharian, ang natitirang 10,000 ay nasa ibaba ng likas. Kung matutunan mo ang aking oyayi, kailangan mo lamang na magsanay sa ikatlong antas ng lullaby, and you'll be able to hypnotize those wildlings below in 8. That's a good deal, right? Sabi ng matanda, sa totoo lang, ipinagkibit balikat ito ng matanda dahil alam niyang napakahirap matutunan ng kanyang oyayi. Natutunan niya ang oyayi na ito mula sa isang sinaunang stone tablet nang makuha niya ito noon, at natutunan pa lang niya ang ika-4 na layer sa ngayon, 30 taon na niya itong natutunan. Kung gusto ni Lance na matutunan ang ikatlong layer, ako ay natatakot na mahirap ito ng walang 20 taon. Pagkatapos ng 20 taon, ang kaharian ng martial arts ni Lance ay naging likas na, kaya may pagkakataon pa ring ibon na matutunan ito na maaari lamang makitungo sa mga ganid sa mga huling araw. Lance, simple lang ang hiling ko, hayaan mo na lang na magbuntis ang apo ko. Sabi ng matanda. Umiling si Lance at sinabing, sorry, senior. Ayaw mo kasing turuan kita ng lullaby. Sinabi ni Lance, huwag, maraming martial arts techniques ang alam ko ngayon, napakarami para matutunan ko, ang isang tao sa huli ay may kakayahang maging epektibo, mayroong lahat ng uri ng martial arts sa mundo, paano ako matututo sila, sapat lang. At saka, kahit anong klaseng martial arts, kailangan nilang lahat kumonsumo ng internal force, kahit gaano pa karami ang martial arts techniques, wala na ang internal force, what's the point? Okay, kaya mo. Senior, column. Tumayo si Lance. Anak, saan ka pupunta? Sabi ni Lance, pupunta ako ngayon sa Greenmang Mountain. Nagpapapatay pa rin ng manok at pato ang apo ko, at aalis ka na. Paano ang apo ko? Hinayaan mo siyang magtrabaho ng walang kabuluhan. Naku, senior, iyong manok at pato, talagang hindi ako pinalad na umalis, Lance. Si Lance ay gumawa ng kilos para lumipad palayo. Teka. Pinigilan ng matanda si Lance. Ano pa ba ang iuutos ng senior? Lance, hindi ka pa pinapayagang umalis. Utos ng matanda, at ang kawalan ng langis at asin ni Lance ay nawala ng magawa ang matanda. Pinipilit mo ba akong manatili, senior? Tanong ni Lance. Sige, wala ako sa mood para pilitin kang manatili at sayangin ang pagkain ko, gabi na, pinatay ng apo ko ang mga manok at itik, kumain ka muna bago ka umalis kung may sasabihin ka, pamilya ko na, matagal akong nagkaroon ng mga tagalabas, samahan mo ako ngayong gabi at uminom. Nag-alinlangan si Lance, ang matandang ito ay nagsabi man lang sa kanya ng napakaraming impormasyon, at hindi pinilit ang anuman sa kanya, ngayon ay talagang nag-imbite siya, pagkatapos ay manatili para sa hapunan. Salamat sa hospitality ng senior mo, then I'll have a few drinks with senior, to be honest, magaling din akong minom, pero matagal na akong hindi nakainom. Sabi ni Lance. Bakit ang tagal mong hindi umiinom? Naku, mayroong 1,000 tasa ng alak na may pinagkakatiwalaan, marahil, walang pinagkakatiwalaan, at syempre, walang masarap na alak. Hindi maiwasang isipin ni Lance ang kanyang nakaraang buhay, ang mga eksena ng pag-inom. Malayang kasama ng kanyang mga kapatid, walang may dalang garapon ng alak, na napakasigla, hindi mailalarawan sa mga salita. Gayunpaman, pagkatapos na dumating sa mundong ito, hindi na muling uminom ng ganito si Lance, bago siya hindi uminom dahil siya ay natatakot na pukawin ang mga malungkot na bagay, sa wakas ay nakawala sa anino ng kanyang nakaraang buhay, ngunit siya ay abala sa pagpapabuti ng kanyang lakas, at mas lalong hindi makahanap ng kaibigan sa pag-inom. Hahaha, little friend? Magaling din uminom ang matanda, hindi naman daw tayo maglalasing ngayong gabi, bawal kang pumunta kung saan-saan mamayang gabi, good night, inuman tayo.
Senior, I have things to do. I can't drink too much. Kinailangan pang pumunta ni Lance sa Greenmang Mountain, paano siya makakasama sa pag-inom buong gabi? Kayong mga tao, ano ang hahanapin ninyo sa kalagitnaan ng gabi? Hindi, inom tayo ngayong gabi, kung kasama ko kayo sa pag-inom, bukas ay ibibigay ko sa inyo ang mapa ng daanan sa ilalim ng lupa ng Greenmang Mountain. Ah! Nagsasabi ng totoo si Senior. Siyempre totoo yon. Mabuti. Tumango si Lance, ang pag-inom ng alak kasama niya buong gabi bilang kapalit ng isang mapa ay sulit. Nasaan ang alak? Tanong ni Lance. Hahaha, huwag kang mag-alala, siguradong matandang alak ang alak, hindi ako nag-abalang uminom noon, pero ilalabas ko ito mamayang gabi para i-share sa iyo. Pagkasabi nun ay may inilabas na dalawang malaking lalaki ang matanda. Mga garapon ng alak mula sa lupa sa likod ng bahay. Pag-unsiling ng alak, biglang umapaw ang amoy ng alak. Gumalaw ang mga kilay ni Lance at sinabing malakas, masarap na alak, natatakot ako na ito ay nakatago sa ilalim ng lupa nang hindi bababa sa 10 taon. Hihihi, little friend? Na nakatago. Knock knock. Nilunok ni Lance ang kanyang laway, inamoy ang alak, at pagkatapos ay tumingin sa mga kubo na gawa sa pawid at mga bahay na gawa sa adobe sa paligid niya, na nakalagay sa mga bundok, hindi gaanong ingay ng malaking lungsod, si Lance ay tila bumalik sa ang pakiramdam ng kanyang nakaraang buhay. Sa oras na ito, nagbuhos na ang matanda ng dalawang malalaking mangkok ng alak. Munting kaibigan, cheers muna. Kinuha rin ni Lance ang mangkok at nilagok ito. Wow! Pagkatapos ng paglunok ni Lance, nabuhayan siya ng pakiramdam, at ang kanyang lalamunan ay pinasigla ng alak, na naging dahilan upang maalala ng katawan ni Lance ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Uminom. Ang matanda ay nagbuhos ng isa pang puno para kay Lance. Uminom silang dalawa ng 7 o 8 mangkok na magkasunod bago pa man magsimula ang handaan. Masarap na alak. Masayang sabi din ng matanda, matagal na kasing malayang uminom ang matanda, hahaha, ang sakit. Di nagtagal, dinala ng apo ng matanda ang pagkain sa mesa, purong natural na manok at pato, kasama ang kanyang perpektong kasanayan sa pagluluto, ito ay napakasarap sa lupa, at saglit, si Lance ay masayang uminom, na tila nakakalimutan ang tungkol sa mga mahahalagang bagay. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa iyong sariling website, at makikita mo na ito ay isang magandang lugar upang magsimula. Paano ka makakainom ng walang alak upang makatulong sa saya? Umiinom hanggang sa medyo mahilo, si Lance at ang matanda ay may hawak na maliit na garapon, na natitisid sa sayaw ng espada. Habang sila ay sumasayaw gamit ang kanilang mga espada, pinutol nila ang kakayahan ng isa't isa habang patuloy na malayang umiinom, nagsasaya. 609. Ang matanda ay labis na humanga nang makita niya na ang husay sa espada ni Lance ay napakataas, ibig sabihin, ang pangunawa ni Lance sa layunin ng espada ay napakataas. Gusto sana ng apo ng matanda na sabihin sa kanyang lolo na ipaglaban ang kanyang pag-ibig naiwan ng isang napakabuting lalaki, ngunit, nang makitang nakalimutan na nila ang lahat ng kanilang nainom, hindi niya alam kung paano ito babanggitan. Ngayong gabi, si Lance mismo ay hindi alam kung gaano siya nainom, at hindi niya alam kung kailan siya nahulog. Nang magising si Lance, madaling araw na. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang sarili na nakahiga sa upuan ng isang silid, at sa paghuhusga sa palamuti ng silid na ito, mukhang inookupahan ito ng mga babae. Shit! Gumapang si Lance, hindi maaaring pag-aari ang silid na iyon ng apo ng matanda, tama ba? Paano kagabi? Walang maalala si Lance at nakaramdam siya ng malamig na pawis, ayaw niyang magkaroon ng gulong relasyon sa apo ng matanda. Sa sandaling iyon, pumasok ang babae na bumangon sa labas para magluto sa apoy. Okay ka lang. Tinitigan siya ni Lance, nakita ko lang ang kanyang mukha na namumula na parang medyo nahihiya. Hoy, bakit dito ako natutulog? This is the guest room. Tanong ni Lance. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Hindi, ito ang kwarto ko. So saan ka natulog kagabi? Sabi ng babae, ito rin. Ano? Nagulat si Lance.
Paano naman tayo? Tumango ang babae na may kasamang pamumula bago pa matapos ang Don. Ah! Hinampis ni Lance ang ulo niya, wala siyang alam, hindi. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay, sabi ni Lance. Ang babae ay tumingin kay Lance na nagtataka at ibinigay ang kanyang kamay kay Lance. Kinuha ni Lance ang kanyang pulso at nag-relax, ang babae ay isa pa ring dilaw na flower girl, tila walang kasama si Lance kagabi. You're my man now, you're in charge oh. Sabi ng babae. Sabi ni Lance, anak ka pa rin ng dilaw na bulaklak, sige, bumangon na ako, pupunta ako sa Green Mang Mountain, tama, nasaan ang lolo mo? Ayaw mo ba talagang manatili? I really like you, I will serve you wonderfully every day. Nagmamakaawa ang babae, nang makitang aalis na si Lance, medyo nababalisa. Naku, wag ka nang makulit, alis na ako, nasaan ang lolo mo? Natutulog pa ang lolo ko, hanggang tanghali na siya hindi makagising, o kahit gabi na, dapat manatili ka, kung titira ka tuturuan kita ng lullaby ng lolo ko. Sabi ng babae. Sinabi ni Lance, halika, ang galing mo sa martial art na iyan, baka hindi mo pa alam ang lullaby mo, magsalita tungkol sa pagtuturo sa iba. I can just show you that still. Abalang sabi ng babae. Yung stone tablet. Anong monolith? Ito ang stone tablet na may nakaukit na lullaby, nasa ilalim ng kama ko. Nang yumuko si Lance, nakita niya talaga ang isang stone tablet sa ilalim ng kama. Bakit nakaukit ang lullaby ng lolo mo sa stone tablet? Ito ay isang napakalumang stone tablet na nakuha ng aking lolo, ang lullaby ay naka-record dito. Nag-alinlangan si Lance sa kanyang puso, ang lullaby na ito ay talagang isang makapangyarihang pamamaraan din, nasa harap niya ito ngayon, dapat ba siyang matuto? Nakita ng babae si Lance na nag-alinlangan at naisip na may drama, kaya sinabi niya, mag-isip ka muna, magluluto muna ako ng hapunan, maaari mo akong sagutin pagkatapos ng hapunan. Pagkasabi nun ay lumabas na ng kwarto ang babae. Umupo si Lance. Sa yulo na ng kama, halatang masyadong inosente ang babae, hindi ba niya naisip na sisilip ang tablet sa ilalim ng kama na si Lance? Bakit hindi ko ilabas ang tableta at basahin ito? Ang puso ni Lance, na may alaala ni Lance, ay casual na tingnan ito at alalahanin, pagkatapos ay bumalik at magsanay ng dahan-dahan, ang sining ay hindi magiging napakalaki, marahil ito ay maging talagang kapaki-pakinabang sa hinaharap, at mapapahusay din nito ang ilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi, paano ako magiging ganito si Lance, sinasamantala ang matandang lalaking iyon na lasing, at ang simpleng isip ng babaeng ito, para lihim na matutunan ang oyayi na iyon, kung gagawin ko iyon, Lance ko ang anumang karapatan sa aking konsensya. Gayunpaman, ang pag-aaral ng lullaby ay malinaw na mas makakapagligtas kina Bella at Ben, kung hindi ko ito matutunan, baka pati ako ay mamatay doon, ano ang masama sa paggawa ng isang bagay na labag sa aking moral na konsensya upang mailigtas ang babaeng mahal ko? Hindi kailanman. Si Lance ay determinadong lumabas ng silid. Kalaunan ay sumuko si Lance sa pagnanakaw ng isang sulyap dito, nasa harap niya ito, at hindi siya nagnakaw ng pag-aaral, tila sa kaibuturan, si Lance ay isa pa ring matuwid at marangal na tao. Og! Huminga ng malalim si Lance. Lumipad si Lance at naghanda na pumunta sa Green Mang Mountain. Si Lance ay tiyak na hindi na makakain ng almusal dito, marahil sina Bella at Ben ay nasa matinding kahirapan, kaya bakit kakain ng almusal? Kakalipad lang ni Lance ng ilang libong metro palayo nang sumigaw ang isang matandang lalaki mula sa kanyang likuran, munting kaibigang Tang, mangyaring maghintay ng ilang sandali. O senior, gising ka na, di ba tanghali ka nagigising? Hahaha, little friend, pupunta ka ba talaga sa Green Reckless Mountain? Tumango si Lance, oo, bawal ang paglipad doon. Hindi lang kita pipigilan, ito yung mapa ng underground ng Green Mang Mountain, pero hindi ko pa tapos i-drawing kaya partial lang. Salamat, senior. Walang humpay na kinuha ito ni Lance. Lilipad na sana si Lance nang muling sumigaw ang matanda, sandali. Ano pa bang gusto mo, senior?
1,000 tasa ng alak kasama ang isang kaibigan, kagabi ay bihira akong malaya, sabihin na nating, dahil hindi ito dapat gawin, kung gayon bakit hindi ka makipagkaibigan. Ito ay isang lullaby, kunin mo, ang iyong talento ay mas malakas kaysa sa akin, sigurado ako na hindi ito mahirap matutunan, kung gusto mo talagang pumunta sa Greenmang Mountain Savage Tribe, you might as well spend some time to learn this lullaby, it might come in handy. Ah, Senyor, bakit mo ito binigay sa akin? Nagulat si Lance. Naku, walang dahilan, gusto ko lang ipamigay. Kung gayon, salamat, Senyor. This lullaby, my talent is too poor. It took me 30 years to practice to the 4th level, sana hindi ka rin magtagal ng ganito. Agad na binuksan ni Lance ang sikreto ng Oyai, isang kopya nito ang nangunguna sa stone tablet. Binasa mismo ni Lance ang unang layer, pagkatapos ay sinubukang i-practice ito ng ilang minuto at sinabing, tapos na ang unang layer. Natigilan ang matanda doon. Pagkaraan ng ilang minuto pa, ngumiti si Lance at sinabing, nag-practice ang pangalawang layer. Ano? Muntik nang mahulog ang matanda sa hangin, masyado itong oxymoron. Hehe, ang ikatlong layer ay pinapractice. Punta ako. Ang matanda ay talagang hindi mapakali at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, si Lance ay nagsasanay pa rin sa ika-4 na layer, ngunit ang ika-4 na pagkakataon ay bahagyang mas mahirap, si Lance ay sumubok ng ilang beses na nakapikit, pagkatapos ng halos 10 minuto, si Lance ngumisi at sinabing, ang pang-4 na patong ay pinagsasanay. Boom! Bumagsak ang matandang lalaki mula sa himpapawid, siya ay tumagal ng 30 taon upang magsanay sa ika-4 na pagkakataon, si Lance ay aktwal na nag-practice nito sa loob lamang ng wala pang 20 minuto, paano makakalma ang matanda, ang talentong ito ay ang pagbibigti ng matandang lalaki at abusuhin siya ng 1,000 beses ay 1,000 beses. Kung may mga post-regrets, hindi sasabihin ng matanda kay Lance na inabot siya ng 30 taon upang magsanay sa ika-4 na antas ng pangungusap na ito. 610. Senyor, ano ang nangyayari sa iyo? Nakita ni Lance ang pagbagsak ng matanda at lumipad siya sa takot. Maputi ang ulo ng matanda, munting kaibigang Tang, hindi ka pa rin tao. Senyor, parang hindi kita na-offend. So what's the point of scoring me? Forget it, wala akong masabi sa matanda, I'm willing to submit. Ngumiti si Lance, alam na ang tinutukoy niya ay ang pagsasanay ng mga lullabies. Magaling si Lance sa pag-uugnay ng lahat ng uri ng mga diskarte mula pa noong bata pa siya, at hindi niya nakalimutan ang anumang mga sekreto ng martial arts, at ang lullaby na ito, naramdaman ni Lance na hindi ito mahirap magsanay, kaya't gumugol siya ng mga 20 minuto at naabot ang ika-4 na antas. Nagtanong si Lance, Senyor, sabi mo 30 taon kang nagsasanay sa ika-4 na antas noon. Totoo ba ito? Awkward na umubo ang matanda, iyan, luto na ang lugaw ng apo ko, uuwi na ako ng lugaw, gusto mo rin ba ng 2 mangkok? Agad na lumipad ang matanda. Tumawa si Lance, malamang na nakaramdam ng hiya ang matanda, 30 taon, salamat sa lakas ng loob niyang sabihin ito. Tiningnan ni Lance ang lihim na nasa kanyang kamay, orihinal na pupunta agad si Lance sa Greenmang Mountain, gayunpaman, dahil ibinigay sa kanya ng matanda ang sekreto ng Oyai, naisip ni Lance, paano kung magsanay muna muli ng Oyai? Ay mas tiyak din sa ganitong paraan. Ang matanda ay lumipad pabalik sa kubo na gawa sa pawid, at ang dahilan kung bakit ibinigay ng matanda kay Lance ang sekreto ng Oyai ay hindi talaga dahil nasiyahan siya sa pag-inom kasama si Lance kagabi, ngunit dahil, kaninang umaga lang, si Lance. Halatang nakawin ang Oyai mula sa stone tablet na iyon, ngunit hindi iyon ginawa ni Lance. Ang lahat ng ito ay kitang-kita sa matanda, na noon ay nasa likod ng bahay. Sa makatuwid, nagpa siya ang matanda na ituro ang Oyai kay Lance. Hindi alam ni Lance na ang kanyang desisyon noong umaga ay naging dahilan ng pagkagusto ng isang lalaki sa kanya, na gustong turuan siya ng lullaby.
Tila dapat maging matuwid at hindi dapat gumawa ng anumang bagay na gaaman sa maliit na kalamangan, kahit na ito ay malaki, ngunit sa totoong buhay, maraming mga tao na hindi kumukuha ng maliit na bentahe, ngunit mas kaunti ang hindi nakakakuha ng malaking bentahe. Si Lance ay determinadong bumalik sa kubo na gawa sa pawid. Nakaupo sa beranda ang matanda na may dalang mangkok ng lugaw, sumisinghot at sumisipsip ng lugaw mula sa mangkok na iyon. Natagpuan ni Lance na ang congenital expert na matandang ito ay medyo nakakatuwa, na nagmukha siyang matandang rural. Lance, bakit hindi ka pupunta sa Greenmang Mountain? Tanong ng matanda. Iyon, gusto kong magsanay muli ng ikalimang antas ng lullaby Sabi ni Lance. Sinabi ng matanda, hindi mo magagawang magsanay ng ikalimang antas ng ganoon kadali. Oo. Ngayong na-practice mo na ang ikaapat na layer, halos kalahati ng mga ganid ay mahihipnotismo mo, sapat na para sa iyo na maglakad sa ilang mga lugar sa mabangis na tribo, at kung medyo maingat ka, maaari mo pa ring magawa. Para lumabas ng buhay. Nagtanong si Lance, paano kung nasanay na ako sa ikalimang antas? Kung magsasanay ka sa ikalimang antas, natatakot ako na walang makakalaban sa kaharian ng Hautian. Hindi. Tuwang-tuwa si Lance ay nasa gitna lang ng Hautian, umaasa siya sa Salcang Power Law, pagkatapos ay sa Ghost Will Determination, ang dalawang espada ay pinagsama, nakatagpo ng Hautian perfection ng isang malakas na tao, lahat sila ay kailangang lumaban upang manatiling buhay, kung ang pagiging perpekto ng Hautian, ito ay mas hindi kailangan upang labanan, kung siya ay namatay o hindi lahat ay nakasalalay sa swerte. Gayunpaman, sinabi ng matanda na kung matutunan niya ang ikalimang antas ng lullaby, wala nang makakalaban sa kabilang buhay. Wala nang magiging kalaban sa Hautian, nakapansin-pansin para sa kasalukuyang Lance, at kung babalik siya sa Yanhuang Empire, sinumang Hautian level na tao mula sa pamilyang Harrison ay maaaring maging walang takot kahit na makaharap nila siya. Ngunit, hindi mo ito matututunan, napakahirap. Sabi ng matanda. Sinabi ni Lance, dapat kong matutunan ito, kaya mas magiging kumpiyansa ako kapag muli akong pumunta sa Savage Tribe. Hindi ko alam kung natutunan ko na ang ikalimang antas. Lullaby, ano ang mangyayari kapag nakatagpo ka ng likas na antas? Sinabi ng matandang lalaki, tiyak na hindi ito gagana kung nasa likas na antas ka, hindi mo na malalampasan lamang ang likas na abstruse na antas, at wala ng mga kalaban sa Hautian realm, ito na. Hindi makadiyos sapat para sa isang tao sa gitna ng Hautian, syempre, lamang kung maaari mong talagang pagsasanay ito. Talagang kaya ko. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Sige, kumain ka muna ng sinigang. Sabi ng matanda. Hindi na umiinom, magsisimula na akong mag-practice ng ikalimang antas ng Oyayi. Sabi ni Lance. Agad na lumipad si Lance patungo sa bubong ng pavilion na itinayo sa tabi ng kubo na gawa sa pawid. Si Lance ay nakaupo doon na nakakross ang paa at agad na nagsimulang magsanay sa ikalimang layer. Si Lance ay mayroon lamang isang paniniwala sa kanyang isipan, kailangan itong isagawa, mayroong isang paniniwala lang, walang hindi magagawa. Ito ang paniniwala ni Lance sa buhay. Nakita ng matanda si Lance at bumantong hininga, gusto rin niyang makita kung talagang napakasama ng loob ni Lance. Ang matanda, bilang isang taong nag-practice, ay alam na alam kung gaano kataas ang hypnotic song technique na humihingi ng lakas ng kaisipan. Siya, isang tao sa likas na kaharian, ay nahihirapang bigyang kasiyahan ang ikalimang antas ng lakas ng kaisipan, hindi pa banggitin si Lance, isang mid-Hautian. Lolo, tinuruan mo ba siya ng lullaby? Tanong ng apo ng matanda. Oo. Lolo, bakit ka ba kinakabahan? Nakipag-deal na ako sa kanya, nangako siyang mananatili bago ipasa sa kanya. Sinabi ng matanda, sige, Lina, ang talento ni Lance ay hindi maliit na gawa, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi kailanman may kukumpara sa iyong lolo, lalo na ang sa iyo, ikaw, mas mabuti kung hindi ka kumain karne ng sin. Lolo. Totoo ang sinasabi ni Lolo, kapag nakilala mo ang tama sa ibang araw, huhulihin ka na naman ni Lolo ng lalaki. Si Lance ay nagsanay sa bubong. Sumisikat na rin ang araw, makalipas ang mga 3 oras.
Biglang tumalbog si Lance mula sa bubong. Oo, ikalimang layer, nag-practice. Lance. Ang matandang lalaki na umiinom ng tsaa sa pavilion na gawa sa pawid ay nanginig nang marinig niya ang mga salita ni Lance, isang lalaki na napakalakas ng talento kaya natakot siya. Nais ni Lance na ipagpatuloy ang pagsasanay sa ika-6 na antas, ngunit nalaman ni Lance na naabot na niya ang kanyang limitasyon, at bago pa man siya nag-practice, nagkaroon siya ng matinding sakit ng ulo, na alam ni Lance na ganap na hindi sapat upang suportahan ang kanyang lakas ng pag-iisip. Tumalon pababa si Lance mula sa bubong ng pavilion na gawa sa pawid. Biglang nakita ng matanda na si Lance ay may ulo na puno ng puting buhok. Nagulat din si Lance nang matuklasan niya na ang ulo niya ay puno ng puting buhok, nakakapagtaka, na overstretch niya ang kanyang espiritu, at ang puting buhok ay isa sa mga pinakahalatang katangian. Gayunpaman, hindi ito isang bagay, si Lance ay isang manggagamot, madaling ibalik ang kanyang buhok sa itim, ngunit tumagal ng ilang oras upang mabawi ang mental overdraft, ngunit walang magagawa ang isang manggagamot tungkol sa mental na aspeto. Nagpasok si Lance ng ilang karayom sa kanyang katawan, at sa loob ng isang tiyaan ng trabaho, ang puting buhok ni Lance ay itim. Sinabi ng matanda, munting kaibigang si Lance, binabati kita, nasanay ka na sa ika-5 antas ng hypnotic na kanta, wala kang makakalaban sa kaharian ng Hautian. Hehe, salamat senior sa iyong nagawa. Pasasalamat na sabi ni Lance. Hindi. Ito na ang pagkakataon mo, wala itong kinalaman sa akin. Walang ngiping malilimutan ang kabaitan ni Senior. Hahaha, Lance, alam mo pa rin ang healing arts. Tanong ng matanda. Ayaw itago ito ni Lance sa matanda at tapat na umamin, oo, ang totoo, ang aking pamamaraan sa pagpapagaling ay umabot na sa antas ng ika-10 baitang. Ano? Nang marinig ito ng matanda, ibinagsak niya ang teapot sa kanyang kamay at nabasag ito sa pagkabigla, naisip ng matanda na napakabata pa ni Lance, kahit na alam niya ang healing arts, tiyak na ito ay nasa entry level. Ngunit hindi niya inaasahan na umabot na ito sa ika-10 baitang.